Hey mga brods, eto na nga ang San Miguel Beermen. Tinalo ang Barangay Nebra San Miguel dahil grabe bumulusok ba naman. Ito pong 40 years old na assistant playing coach na ito pong si Chris Ross. Nung game 6 si Tenorio, ngayon si Ross naman. Pero ito mga brods, deserve ito ng San Miguel Beermen dahil syempre kamuntik-muntikan pa silang matalo dito ng Barangay Nebra San Miguel. Grabe lang ginawa dito ng SMB dahil sa fourth quarter talaga nila binanatan ang Barangay Ginebra. Inunti-unti yan ni Fajardo, Perez, Brondial at Chris Ross mga kabrods. Ang maganda lang sa SMB sa ginawa nila sa Game 7 sa do or die game, nakita natin yung ikot ng bola. Yes mga brods, walang selfish play dito. Buti nga daw binangko ng kaunti ito pong si CJ Perez dahil nagkakalat na naman. Buti binabad si Chris Ross dahil umikot talaga yung bola at nag-iinit pa siya. Kaya ito, talagang dismayado lahat ng mga Barangay Nebra fans dahil akala nila ito na yung birthday gift para kay LA Tenorio na umusad papuntang finals round. Kaya ito mga kabrods, advance ng SMB, dito na tayo. TNT versus San Miguel Beermen. Yes, magandang bakbakan ito dahil sabi nga nila, pisikalan ang laruan dito mga kabrods. Ito pong si Fajardo, kung nakapwesto at nakaporma sa Barangay Nebra San Miguel, ay mahihirapan siya dito sa Twin Towers ng TNT tropang 5G na sina Poy Eram at Kelly Williams. May mga rumors pa nga na baka daw pilayan. Ito pong si Fajardo ni JP Eram dahil alam naman natin na sa sobrang physical ni Eram ay nananakit na. Pero syempre may iwasan naman yan mga kabrods. Physical lang talagang laruan dito sa finals. Pero kung matatandaan nyo, nung elimination round, natalo ng TNT. Ito pong San Miguel Beermen. Pero nung time na yan, meron kasing Reynam Batak at RR Pogoy. Ito pong TNT. Naka 15 points si Pogoy that time, tapos 14 points naman si RR Pogoy. While ngayong lineup ngayon ng TNT na makakaharap ng SMB, walang ng Batak dahil injury nga, tapos pagaling pa lang din yung hamstring ni RR Pogoy, tapos swollen ankle pa yung nangyari dito kay Kelly Williams, tapos swollen ankle din dito kay Calvin Oftana. Pero nung time na yan, nung tinalo ng TNT yung SMB, nung elimination round, si Oftana talagang nakagawa dyan nung may 23 points at 21 rebounds. Kung mabantayan talaga ng SMB, ito pong sina Oftana, ay may chance sila. Pero yung lineup ngayon ng TNT tropang 5G, kung walang Commissioner's Cup MVP na sinang Batak, meron naman silang ngayong Jordan Heading. Yes, malakas itong si Heading mga kabrods. Kahit nga walang Castro, Pogoy at ng Batak, naidala niya talagang TNT ngayon sa finals round. Kaya grabe yung impact nito ni Jordan Heading. Kaya kaabang-abang ang magiging finals ngayon dahil kakaibang TNT ang makakaharap ng SMB. Good news naman dito sa TNT tropang 5G dahil pagaling na nga si Pogoy, muntik na nga itong maglaro sa game 6 nila against Rain or Shine. Pero malamang sa malamang lalaro na to sa finals mga kabrod. So, may Pogoy na rin. Hindi nga lang 100% sino Williams at Oftana. Pero dito naman sa SMB, healthy naman lahat ng mga players dito. Yung mga key players nila healthy mga kabrods. Kaya magandang bakbakan ito. At kung tatandaan nyo, ito pong TNT tropang 5G, yung goal nila, Grand Slam Championship. Kaya kaya ba itong burahin ng SMB knowing na 2 years na palang hindi nagkakakampiyon? Ito pong SMC Group, puro MVP group dahil focus talaga. Ito pong TNT, maski nga nung do or die game ng Ginebra at SMB, talagang pinapanood pa ito lahat ng TNT players, management, kasama si Boss MVP sa isang meeting room. So talagang inaaral na ng TNT kung sino yung makakaharap nila, kung saan SMB. Well, walang bigayan dito. MVP Group versus SMC na ito mga kabrods. Kaya komento mo lang po nyo dito mga brods, kanino ka? TNT or SMB sa finals round. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Nangyari sa Ginebra, nanonood pa naman yung mga best friend ni LA Tenorio, Carl Tamayo. Tapos bandang uli ay natalo rin. Grabe bumulusok kasi yung Chris Ross ng SMB. Akala natin araw na ito para sa regalo kay LA Tenorio dahil birthday nga niya. Pero natalo naman ng Gene King. So daming nadismaya mga fans, mga sports analyst. Akala nga nila, maski si Mr. Snowbado, akala nila
Ginebra na ang uusad. Pero grabe yung weakness kasi na nangyayari sa Ginebra. Turnovers, di mabantayan si Fajardo, ang daming mga miss shots. Maski nga si RJ Abarentos nga daw, laro na, nilalaro pa yung bola, mga kabrods, imbis na easy basket na lang. Daming mga mali ng Ginebra, mga kabrods, kung tutuusin sa fourth quarter lang. Dahil from first to third, nakokontrol nila yung laro. Kung may sagot ang SMB, na-stretch nila yung lamang. Up to 10 pa nga mga kabrods. Kaya dismayado talagang Ginebra management. Kaya ito, gusto na nilang gumawa ng trade. Yes, mga kabrods, may mga reports and rumors tayo na gustong kunin ng Ginebra. Ito pong sino Joshua Monzon and Cade Flores. Yes, mga kabrods, and ititrade nila yung mga veterano dito ngayon. Yes, ang daming ititrade dito talaga ng Ginebra kung tutuusin. Kung alam nyo lang yung reaction ng mukha ni Coach Tim Cone after ng laro, hindi talaga ito nagstay sa court, kumbaga diretso dugout dahil hindi nga niya tanggap talaga yung pagkatalo. Pero kung makuha nila ito pong si Joshua Monzon na malakas na player to ng Northport Batampier na uma-average ngayon ng almost 20 points per game na may 5 rebounds and 4 assists per game, mga brods, may chance talagang Ginebra kung sakali na nandyan na sana si Monzon. May balat nga daw sa pet kasi yung Maverick Amisi simula nung nandito ito sa Ginebra, hindi na nakapag-kampiyon ng jeans. Tapos wala pa masyadong naiambag dito sa semis. Kaya daming gagalawin talaga sa lineup ng Ginebra dito, mga kabrods. Pero balik tayo dito kay Amisi, isang 6'2" or 6'3" point guard ng Northport na pwedeng makatulong dito sa Ginebra. Consistent player ito, makatulong kina Malonzo at Scottie Thompson at Holt sa scoring, mga kabrods. So hindi lang naman point guard ang tinitignan dito ni Coach Tim Cone, dahil ito ring 6'5" na si Cade Flores naman na nasa Northport din. Syempre farm team ito ng Barangay Ginebra. Kaya hindi na tayo magugulat kung kukuha talaga sila ng mga superstars dito. Kaya ito pong si Cade Flores na isang 6'5" na brusko rin kung maglaro sa Northport at uma-average naman na almost 10 points per game, 6 rebounds per game na may 1.3 assists per game. So malakas ito pong si Cade Flores dahil ang laruan nito ay isang power forward, mga kabrods. May shooting, may laro sa ilalim, matigas-tigas, physical na player. Kahit mas matatangkad pa sa kanya or maski import yung bantay nito, walang pakialam itong si Cade Flores, mga kabrods. Kaya ramdam na ng Ginebra na big man at isang scorer ang kailangan talaga nila. Kaya nga ayon din sa mga trusted reports natin na itong dalawang ito ang isa sa mga gusto nang gawin ni Coach Tim Cone, dahil yun nga, ang Ginebra ay gutom na naman manalo next season dahil syempre ayaw na nilang pakawalan pa ang mga chances na ganito, mga kabros, dahil syempre next season na naman paulit-ulit na lang natatalong Ginebra. Ayaw na nila ng ganun. Kaya sana ito pong makakuha nilang sina Monzon at Cade Flores na alam natin kayang-kayang gawin ito ng Ginebra at matagal na itong kuha ng mga superstars ng Ginebra, ay alam nating makakatulong ito pong dalawang ito. So kung akong tatanungin, Cade Flores, kulang pa yan, mga kabrods. Kailangan mo pa ng big man. Simula kasi nung na-trade ng Ginebra sina Daughter at Stan Hardinger ay wala na, mga kabrods. Hirap na si Japet sa ilalim. Si Troy Rosario hindi naman din ganun ka big man. Kaya kailangan mo talaga ng mga legit big man, lalo na kapag kabanggaan mo si Junmar Fajardo. Maski si Japet, kinakain nga lang talaga ito ni Doc Kraken, kaya nakikita nyo yan sa Big Dome, di ba, mga kabrods? Kaya ikaw, mga brods, sa tingin nyo ba, ano pa yung mga kulang ng Ginebra? Ba't sila laging ganito every season? At eto, Monzon plus Flores, ito na bang magbabago talaga next season sa Barangay Ginebra San Miguel? Kaya komento mo lang po dito, mga brods, at isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.